Ayo, what's up? Welcome back din sa ating child. It's Boss TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At ayan, nandito na naman tayo sa ating studio. Okay, so tayo nagbabalik mga babayan. At ngayon, pag-usapan natin ito pong mga maiinit na balita na kung saan mga babayan, grabe, ano itong ginawa ni Secretary Dizon? No, dito kaya Congressman Leviste, mga babayan, talaga namang nagulantang. No, tayo, ang sambayan ng Pilipino, grabe, katatapos lang ng Pasko, mga babayan, ay talagang walang tigil. No, ang mga maiinit na balita, mga babayan. Lalong-lalo na dito po sa mga budget insertions, dito po sa DPWH, no? Ito po mga pasabog ni Kong Leviste, mga babayan, na tinatawag ngayong Cabral Files, mga babayan. Okay, so yan yung mga maiinit na balita ngayon, no, na ating pag-uusapan at aalamin, mga babayan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito, pag-usapan natin mga babayan, ito pong pasabog, no, ni Secretary Dizon, na kung saan ay talaga namang sinupalpal niya, no, ito pong si Congressman Leviste, mga babayan. Pero bago natin umpisahan, no, ito pong balita na to, itong sagutan, no, na itong si Secretary Dizon at saka si Kong Leviste, mga babayan. May tanong lang po ako. No, siguro ito rin ay tanong ng ating mga kababayan. Actually, may mga nabasa ako, hindi ko lang na-save . Pero, ang tanong kasi dito, mga babayan, bakit ngayon lang po, no, inilabas na itong si Congressman Leviste, ito pong Cabral Files na to, gayong wala na po, no? Itong si dating DPWH Cabral, mga babayan. 'Di ba? Bakit ngayon lang inilabas? Samantalang alam niyang mainit na mainit itong usapin na to tungkol sa mga budget insertions pagdating po dyan sa DPWH. Yan yung tanong, mga babayan. Ngayon, since ngayon lang niya inilabas yung mga files na yan tungkol dyan sa mga budget insertions na yan sa DPWH, wala na rin. Etong si Cabral, paano pa mapapatunayan na totoo yung kanyang mga hawak na files? Diba? Yun ay katanungan lamang natin. Bakit hindi niya inilabas yan noon nung nakuha niya yung mga files na yan? Bakit ngayon lang nung wala na si Cabral, mga babayan? Bakit kung alam niyang may mga budget insertions na ganyan na mainit na yung usapin na yan tungkol sa mga budget insertions, bakit hindi niya pa inilabas yan noon? Bakit ngayon lang? 'Di ba? Alam nilang mainit Bakit ngayon lang inilabas? Bakit hindi pa lang noong nakuha na niya yung mga files na yan, inilabas na kaagad para nalaman na? At saka bakit paunti-unti yung paglalabas? Bakit hindi ilabas lahat? Kung talagang gusto ng transparency, bakit hindi ilabas lahat yung files na yan? Bakit hindi ilabas ng isang bagsakan, press conference, eto, DILG, eto, ilabas ninyo sa Congress, ilabas ninyo sa Senado. Bakit hindi ilabas lahat? Bakit paunti-unti? Bakit pautay-utay? Mga babayan, para pag inilabas to, aantayin nilang sumagot ang palasyo, aantayin nila sumagot si Sec Dizon, aantayin nilang sumagot kung sino man yung mga tao na nandoon, tsaka nila sasagutin ng mga files. 'Di ba, mga babayan? So magulo na. 'Di ba? What if ang gawin ilabas lahat yung dokumento na 'yan? Ilabas lahat yung files na 'yan na tinatawag na Cabral Files ni Yusek Cabral, mga babayan? Bakit kailangan paunti-unti yung paglalabas ng files? Yun lang yung katanungan natin dito. No, pwede naman sigurong ilabas ng isang bagsakan yung mga files na 'yan. 'Di ba? Kahit hindi pa unti-unti, pwedeng ilabas na kaagad yung mga files na yan, no, para magkaalaman kaagad, hindi yung pinatatagal pa. Diba?
So ito, panoorin natin itong balita na to mga babayan at para mas maintindihan natin no, kung ano yung ating pinag-uusapan at atin itong pag-usapan. Alright? Let's go. Mahigit 60 pahina ng DPWH budget mula 2023 hanggang 2026 ang inilabas ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa kanyang social media page. Yan, di ba? Yung tanong inilabas na niya yung mga files. Pero bakit ngayon lang? Di ba? Bakit ngayon lang? Okay, so baka naman yung mga files na yan meron pa na naiiwan. Yung mga files na yan. Di ba? Baka naman sa huli meron pa. Ilabas na lahat para magkaalaman na po, Congressman Leviste. Bahagi pa rin daw ito ng files na nakuha niya mula sa DPWH at kayumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Okay, so bahagi pa rin daw po yan ng files na nakuha dito po kay Yusek Cabral mga babayan. So meron pa ba? May mga files pa ba na dapat ilabas? No? At saka bakit sa social media? Diba? Hindi ba mas maganda kung yan ay inilabas sa isang Senate hearing? Diba? Pinag-aralan maigi. No, inilabas yan sa Kongreso, sa Senate, sa Senado, do sa mga nag-allocate ng mga budget. Isang harapan ba? Yun yung sinasabi ko dito Harapan, no? Ito yung files. Oh, sige. Ano masasabi ninyo dyan? Diba? At saka bakit si Sec Dizon? Mga babae, tanong lang, no? Bakit si Sec Dizon ay napapasok dito sa di umano'y usapin na to? No, ang pinag-uusapan pala, way back pa. Diba, bago lang naman si Sec Dizon. Okay, so tuloy natin. 3.5 trillion pesos ang DPWH budget ng 2023 to 2026. Ang mga nakukuha ng mga distrito umaabot sa 50 to 60 billion pesos during that time period. Ang mga average siguro, kung 3.5 trillion divided by 253 districts, ay mga nasa 15 billion pesos. Okay, so 15 billion pesos di umano ang sinasabi dito ni Leviste sa lahat po ng distrito. Yun po sa lahat ng distrito, dinivide lang niya mga kababayan. Pero hindi po sinabing exactly. Pwedeng may mas malaki, pwedeng may mas maliit, mga kababayan, pwedeng meron sa isang distrito, pwedeng wala. Okay? Mga rehiyon, pinakamalaki ang alokasyon ng Region 3 o Central Luzon na nasa halos 407 billion pesos. Sumusunod ang Region 4A o Calabarzon na may halos 342 billion. Region 5 o Bicol Region na may mahigit 272 billion at NCR. Okay, Region 4A, mga babayan, pasok po dyan sa Region 4A sa pagkakaalam ko po sa Calabarzon ay Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, mga babayan. So, yan po Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Yan po yung sa Region 4A, yung tinatawag na Calabarzon. Okay, so alam nyo na, shoutouts po dyan sa mga yan, mga kababayan. Na may mahigit 231 billion. Sa mga distrito naman sa NCR, pinakamalaki ang sa Taguig City 1st District na umaabot ng halos 18.5 billion pesos. Okay, Taguig City. Sino po ba ang senator sa Taguig? Alam nyo na kung sino senator na taga-Taguig. Tuloy natin. Pangalawa ang Quezon City 4th District na may mahigit 14 billion. Habang pangatlo ang Valenzuela City 1st District na may halos 10 billion. Ang hindi public sa mga files na ito ang datos kung sino ang nagpro-propose ng mga proyektong ito. Yung in-upload nyo na 2023 to 2026 data, meron din bang irregular doon? Again, yung irregular, bakit hindi ito inilalabas after all these years? Ang taong bayan ay may karapatan na malaman saan napunta yung 3.5 trillion pesos.
I think it's highly irregular that the DPWH cannot explain why there are some districts that have 5 to 10 times the budget per capita of other districts. Okay, so yun yung question doon mga babayan. Diba? Tanongin dapat si Cabral nung time na yun. Nung nabubuhay pa si Yusek Cabral. Diba? Dapat, nung nakuha ni Congressman Lebiste yung mga files na yun, bakit hindi niya kaagad ipinatawag si Cabral? Hindi siya kaagad nagpatawag ng isang session no sa Kongreso. Hindi niya agad kinausap yung ICI, hindi niya kaagad kinausap yung Senado. Bakit hindi agad nilabas tong files na to? Yun lang naman yung katanungan po natin kay Congressman Lebiste. 'Di ba? Kung sinasabi nga niya na dapat malaman ng taong bayan, dapat nung una pa lang inilabas na 'yan nung nabubuhay pa. No, ito nga si Yusek Cabral. Mga babayan, para nasagot na kagad ni Yusek Cabral. At baka nakatulong pa po 'yan. No? Kung inilabas yan ni Congressman Lebiste, mga babayan, baka buhay pa po si Cabral ngayon. Dahil baka binigyan po siya ng matinding atensyon talaga ng ICI, ng DOJ, no, ng DILG, ng Ombudsman, o kung sino mang ahensya ng gobyerno, baka prinoteksyon ng kaagad. Hinawakan kaagad itong si Cabral. Kung sinasabi nga na humihingi siya ng tulong, no, na gusto niya maging ano tawag natin dito, witness, 'di ba? At mapaloob sa witness protection program. 'Di ba? Dapat na ilabas na 'yan noon. Yun lang naman yung tanong natin dito, mga babayan. Bakit itinago pa? And why there's a correlation na nagkakataon yung distrito na may malaking budget ay distrito ng maraming mga contractor. That in itself, in my opinion, is highly irregular. Sabi ni Lebiste, Sino ba yung mga distrito na may mga malalaking kontraktor, mga babayan? 'Di ba? Nasaan ba nakapwesto ang mga diskaya? 'Di ba, sa Pasig? O yung mga malalaking kontraktor, 'di ba, mga nasa Bulacan, di umano, yung mga projects, 'di ba? So shoutouts doon sa Bulacan. dapat maimbestigahan ng ICI, Ombudsman at Anti-Money Laundering Council kung may koneksyon ang mga nagsulong sa mga proyekto sa mga contractor. Ito na nga paano iimbestigahan, no, yung mga bagay na yan kung wala na si Yusek Cabral, mga babayan. Yun yung sinasabi natin, no, na dapat nung una pa lang inilabas na po yan. 'Di ba? Bakit ngayon lang nila inilabas yung files na yan, gayong wala na si Yusek Cabral? Bakit ngayon lang? Yun yung tanong natin Bakit ngayon lang inilabas yung mga files na yan, gayong wala na yung tao, no, na involved po dyan, na siyang yung nakakaalam ng mga files na yan? Kung nailabas yan noon, mga babayan, baka nasagot na yan ngayon. Baka gumugulong na investigasyon ngayon, baka buhay pa etong si Yusek Cabral. Wala tayong binabalita na may tumalon dyan sa Cannon Road. 'Di ba? Sana ganun yung ginawa. Bakit pinigilan yung files na yan? Nauna nang sinabi ni Lebiste na hawak na niya ang files ng DPWH at ni Cabral, pero hindi raw niya isinapubliko agad. Marami pong nagtatanong sa akin, bakit ko Sige, eto, sasagutin ni ni Kong Lebiste. hindi ito isinapubliko nung September pa? Kasi sabi ni Imagine, September pa niya hawak yung files, mga babayan. Lumipas na ang October, November, December. 'Di ba? Almost 3 months. Let's say almost 3 months hawak niya yung files. Bakit hindi inilabas? Sec din sa akin na isa sa publiko niya. Aminin ko din po, marami sa Kongreso, nung sinabi ko gusto kong mag-privilege speech para isa publiko ito, nakiusap sa akin na wag isa publiko ito. I gave an interview in November also talking about this list. In fact, several interviews. And was saying that Yusek Cabral knows more about the DPWH budget than any other official and that she should be made a state witness. At ikinalulungkot ko po na hindi ito na-actionan ng gobyerno.
So, gobyerno na naman yung sisisihin dito, mga babae. Yung sinasabi natin. 'Di ba? Gobyerno na naman yung sisisihin dito. Yun yung masaklap dun eh. 'Di ba? Parang ang nasisi pa nila ngayon yung gobyerno sa pagkamatay ni Jose Cabral. No, honestly, 'di ba? Yun yung nakikita natin dito eh. Ginagawa ng gobyerno yung laban sa korupsyon. Kung may pumipigil sa kanya sa Kongreso, bakit hindi niya agad inilabas yan? No, bakit hindi niya sinabi? May pumipigil sa akin ilabas tong files na to. Alam natin na hindi ganun ang kalakaran sa Kongreso, mga babayan. Pero kung for transparency, ang sinasabi po dito ni Congressman Leviste, kung para sa taong bayan, kung para sa bansa, para sa bayan, sino ba yung mga kongresista na yan? Para magpapigil ka. 'Di ba? Yun yung tanong doon. Again, nagbibigay lang tayo ng opinion natin, nagbibigay lang tayo ng reaksyon at komentaryo doon sa mga balita. Mga babayan, wala tayong specific na binabanata na tao rito. Yun lang po yung sinasabi natin. Pero for the record, nung November ko pa, sinasabi lahat ito. Nung buhay pa si Jose Cabral. Yun na nga, nung buhay pa si Jose Cabral, dapat talaga nag-ano siya eh. Ano tawag natin dito? Talagang kung gusto niya doon sa transparency, mailabas yung files na yan. No? Dapat noong November niya pag ginawa, yung ganitong klaseng interviews na baka hindi kasi nabigyan ng mabigat na attention eh. 'Di ba mga babayan? Kung alam niya mabigat yung hawak niya na files. No, dapat pinursigin ni Kong Leviste para nabigyan natin ng hustisya agad dito. Baka hindi yan nangyari kay Jose Cabral, mga babayan. 'Di ba? Sayang eh. Sayang ang buhay ni Jose Cabral kung walang mangyayari, mga babayan. Maganda sana kung nabubuhay pa siya, talagang dinikdik ni Kong Leviste na mailabas itong files na to. Kung ngayon ay nailabas niya ito, mga babayan, sa kanyang social media platform, ang tanong natin, bakit noon hindi niya nailabas itong files na to sa kanyang social media platform? Yun yung tanong doon. Diba? Bakit? Yun yung malaking tanong eh. Bakit hindi inilabas? Bakit siya nagpapigil? Bakit ngayon hindi na siya mapigilan? Bakit ngayon nailabas niya? Diba? Sinagot naman ni Leviste ang pagduda ni Palace Press Officer Claire Castro sa authenticity ng mga dokumentong kanyang inilabas. Wala pong dahilan na mag-cast doubt si Yusek Castro sa in-upload kong data. At I'm sorry to say this, but I think she will make a fool of herself because Secretary Vince and others in DPWH and others in Congress will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Sagot naman ni Castro, hindi siya kundi si Leviste ang dapat magpatunay na authentic nga ang files. Dagdag pa ni Castro, hindi nga raw niya alam kung ang mga in-upload na dokumento ni Leviste ay altered o binago o kaya ay fabricated o pineke. Yun na nga, mga babayan. Diba? Yun na nga, yung sinasabi natin. Sabi ni Jose Claire, we are not even aware if what he is in possession of are mere altered or fabricated documents. Diba? Baka na-alter na yung documents. O baka fabricated na, may binago na, may dinagdag na doon sa mga dokumentong hawak. No? Ni Congressman Leviste. Yun yung sinasabi natin. Dapat talaga, kung nakayanan niyang ilabas yan ngayon sa kanyang social media file, sa kanyang social media account, or in any ways, mga babayan, dapat inilabas na niya yan noon pa. Kasi kung noon pinipigilan siya, bakit ngayon nailabas niya na parang wala. Walang pumipigil. 'Di ba? Yun yung tanong dun eh. Nailabas niya yung files, mga babayan, na nandoon lahat ng kanyang dokumentong sinasabi. Pero dati sinasabi niya, ngayon sinasabi niya na may pumipigil daw sa kanya dati.
Bakit ngayon? Nailabas niya. Ibig bang sabihin wala nang pumipigil dahil patay na si Cabral? Wala na si Yusek Cabral? Mga kababayan, so paano natin mapapatunayan na totoo yung mga dokumento na yan? At hindi falsificated o fabricated documents. Diba? O kaya ay fabricated o pineke. Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson naman nanawagan para sa interagency investigation sa koneksyon umano ng ilang cabinet official sa bilyong-bilyong insertions ng infrastructure projects sa DPWH. Sabi ni Lacson, masyado pang maaga para sabihing chismis lang ang mga ito dahil baka isipin ng publiko na may cover-up. Tugon ni Castro, ang tinutukoy niyang chismis ay ang files na in-upload ni Leviste na hindi pa raw na-authenticate sa ngayon. Ayon pa kay Castro, nag-iimbestiga na ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at sinabi na rin ng Pangulong mananagot ang mga dapat managot kaya hindi raw katanggap-tanggap na sasabihing may pinagtatakpan ang palasyo. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, wala pa siyang ino-authenticate na files o dokumento mula kay Leviste. Yun, no? Walang ino-authenticate na files, mga babayan. For the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Dahil hindi ko nakikita kung anong sinasabi ng dokumento. So, paano ko ma-authenticate yun? Setyembre raw na magpunta si Leviste Diba? Paano niya ma-authenticate, mga babayan, kung wala siya nakikita ng dokumento? sa tanggapan ni Cabral. Tumawag daw si Cabral kay Dizon para sabihing hinihingi ni Leviste ang mga dokumento kaugnay sa alokasyon ng mga distrito. Okay. So, ang tanong doon, bakit niya hinihingi? No, yung mga dokumento. No, bakit hinihingi ni Congressman Leviste? Anong intensyon? Anong motibo? Mga babayan, anong motibo? Pilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Ang sabi sa akin ni Yusek Cabral ay nagpilit siyang use sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff ni Yusek Cabral. Hindi raw alam ni Dizon kung anong nakuhang dokumento ni Leviste. Was he throwing his weight around? Parang ganyan? Parang pinipilit niya yung mga staff? Yes, that was the impression I got. Naipasa na raw ng DPWH sa Ombudsman ang mga file at computer ni Cabral at bahala na raw ang Ombudsman na pag-aralan at i-authenticate ang mga ito alinsunod sa sabpina. Tinanong ng GMA Integrated News si Leviste tungkol sa mga sinabi ni Dizon na pwerasahan umanong kinuha ni Leviste ang files gamit ang kanyang flash drive at hindi pa na-authenticate ni Dizon ang anumang dokumento. Tugon ni Leviste, hindi yan totoo. Hindi raw niya maisip na magsisinungaling ng ganoon si Dizon dahil meron pa raw iba na naging bahagi ng pag-uusap nila ng kalihim noong sabihin itong ibigay ang file sa kanya para sa transparency. Ilang araw pa lang daw noon sa pwesto si Dizon. Para sa Okay, so sinasabi dito, ilang araw pa lang daw noon si Dizon sa pwesto, mga babayan. Diba? Ilang araw pa lang daw si Dizon sa pwesto nung kinausap niya. Neto nga si Congressman Leviste, si Secretary Dizon, mga babayan. Pero syempre, wala pa namang ganong kaalaman si Secretary Dizon siguro that time. 'Di ba? Hindi niya alam. Siya nga mismo nagsabi, nagulat siya na ganun pala kalaki. No? Itong corruption sa loob ng DPWH. Mga babayan. 'Di ba? Nagulat siya. Ganun pala kalaki yung corruption sa loob ng DPWH. Kaya hindi siguro na to natutukan. No? Neto nga si Secretary Dizon, mga babayan. At yun pala yung sinasabi, no, ni Congressman na Leviste, mga babayan. Okay, so hanggang dito na lang muna yung video natin, mga babayan. At sige, i-comment nyo po sa ibaba yung inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Again, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Shoutouts po sa inyo. At please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Alright, so kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.